Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po muli ang inyong kaibigan si Brother Albert. Linggo na naman po muli ng gabi upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na The Certainty of the Promises to Those who are given eternal life, o sa Tagalog, ang katiyakan ng mga pangako sa mga napagkalooban ng buhay na walang hanggan. Kapatid kaibigan, tatalakayin ko ang paksang ito upang ipabatid ang mga pangako ng Diyos sa mga napagkalooban na ng buhay na walang hanggan. Upang ang bawat isang mananampalataya ay mabigyan ng matibay na pag-asa sa mga pangako ng Diyos na may kinalaman sa buhay na walang hanggan, na natanggap na nila. Kapatid kaibigan, bago ako tuluyang tumungo sa pagtalakay ng paksang ito at ibigay ang mga pangako ng assurance ng kaligtasan na natala sa iba't ibang aklat ng Biblia, ay atin munang alamin kung ano ba ang kahulugan ng eternal life sa malalim na kahulugan nito. Ano ba ang eternal life? Ang walang hanggang buhay ay higit na mas mahalaga sa kaalaman na ito'y mas malalim na katotohanan na nag-ugat sa hindi nagbabagong karakter ng Diyos at ang kumpletong gawa ni Kristo nang minsang tinanggap mo ang regalong buhay na walang hanggan. Yan po yung mas malalim na kahulugan na kung ano ba ang eternal life. At ito'y sa iyo magpakailanman. Kapatid kaibigan, ni-research ko sa dictionary ang kahulugan ng salitang eternal para higit na malinaw na maunawaan ang kahulugan nito. At ito ang aking napag-alaman, na ang eternal ay nangangahulugan ng mga sumusunod: existing forever, without ending, valid for all time, and unchanging. Yun po yung kahulugan ng salitang eternal ayon po sa diksyonaryo, na existing forever, without ending, valid for all times, and unchanging. Mga kapatid kaibigan, gaya ng aking sinabi na ako'y magbibigay ng batayang talata sa iba't ibang aklat ng Biblia patungkol sa mga pangako ng kaligtasan at ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan na ibinigay na sa iyo noong tanggapin mo si Kristo, at ito'y sa iyo magpakailanman, at narito ang mga sumusunod na 8 kadahilanan kung bakit ang buhay na walang hanggan ay sasayo magpakailanman. Narito po ang 8 kadahilanan na isa-isa nating tatalakayin sa gabing ito sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay. Ang una, ang Diyos ang nagbigay. Pangalawa, at ito'y libreng ibinigay. Pangatlo, tinatakan na ng banal na espiritu. Pang-apat, ang Diyos ay mahabagin.
ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay lumilimot sa mga pagsalansang, ang Diyos ay tapat, at ang pangwalo at panghuling kadahilanan na ang kaligtasan ay mamanatili sa iyo magpakailanman ay ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Yan po yung 8 kadahilanan na ating isa-isang tatalakayin sa gabing ito kung bakit ang kaligtasan ay mananatili sa iyo magpakailanman. Una, ang Diyos ang nagbigay. Ano po ba ang sabi sa John 3:16? Atin pong basahin ang John 3:16 para mapatunayan na ang kaligtasan ay Diyos ang nagbigay, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So doon po sa ating talatang binasa na nagpapatotoo na ang Diyos ay nagbigay, ang Diyos ang nagbigay ng buhay na walang hanggan kung tayo po ay sasampalataya sa Kanya. Yun po ang sabi sa John 3:16. At ito po ay ibinigay ng libre. Doon po sa pangalawang kadahilanan, ito po ay libreng ibinigay ng Diyos. Ano po ang sabi sa Efeso 2:8-9? Atin pong basahin. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos. Hindi ito sa pamamagitan ng inyong sarili, hindi bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. So, ang kaligtasan po ay libre, ibinigay. Hindi po ito dahil sa ating mga magagawang mabuti. Kaloob nga po, libre. Kaya wala po tayong ipagmamalaki na ang kaligtasan ay sa sarili nating pagsisikap, dahil sinabi na po na ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa inyong mabubuting gawa, upang ang sinuman ay hindi magmapuri. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay naligtas dahil sa paggawa. Ang sabi nga po doon sa Roma 5:8, inibig tayo ng Diyos noong tayo'y makasalanan pa. Hindi pa tayo karapat-dapat, makasalanan pa tayo, namatay na si Kristo para sa atin. Anong masasabi natin na nakagawa tayo ng mabuti para maligtas? Hindi po. Dahil hindi pa tayo karapat-dapat, ibinigay na po si Kristo sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ayan po yan sa Roma 5:8. Basahin po natin para po mas malinaw. Ano po ang sabi sa Romans 5:8? Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong namatay si Kristo, noong tayo'y makasalanan pa. So, ang kaligtasan po talaga'y libre. Hindi po kailangan pagpaguran, pagpagalan, dahil hindi pa tayo karapat-dapat, hindi pa tayo gumagawa ng mabuti. Ibinigay na po ng Diyos ang kanyang anak. Namatay po siya para sa ating mga kasalanan, para po magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng ng pagsampalataya sa Kanya. Yun po ang sabi sa Romans 5:8, namatay si Kristo sa atin nung panahon tayo'y makasalanan pa. Kaya wala po tayong dahilan at maipagmamalaki na tayo ay naligtas dahil sa ating paggawa ng mabuti. Pangatlo, na tayo po bilang mga Kristiyano nung panahon tayo po ay tawagap sa Panginoon,
tinatakan po tayo ng banal na espiritu. Ano po ang sabi sa Efeso 1:13, na sa kanya mayroon naman na sa kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, sa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. So, nung pong tayo ay nakarinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga mangaral ng Ebanghelyo at tayo po ay tumanggap sa Kanya, nagmula na po doon ang pagkakaroon po ng selyo. Ito po kasi ipinangako sa mga taong tatanggap. Ayun po ang sabi sa mga kayo itinataka ng Espiritu Santo na ipinangako sa inyo. So nung pong tumanggap ang isang tao sa Panginoon, kasabay po nito, nagkaroon po ng selyo, sinelyuhan, na pagpapatunay na ito ay pag-aari na ng Diyos. Kasi yun po yung palatandaan yung tatak na mula sa banal na Espiritu. Yun po yung magiging significant sa panahon ng pagharap ng tao sa Diyos, yung pagkatatak ng banal na Espiritu. Yun po yung isa sa kadahilanan na ang kaligtasan po ay mananatili sa iyo, sapagkat ikaw po ay tinataka na ng banal. Siniled, selyado na po ng Holy Spirit. Ang sabi nga po sa English, the sealed na po ng banal na Espiritu. Kaya yun po yung isa sa kadahilanan na ang kaligtasan ay mananatili sa iyo magpakailanman, sapagkat ikaw ay may selyo na ng banal na Espiritu. Yun po ang pangatlong kadahilanan. Ang una pong kadahilanan, ang Diyos ang nagbigay nito. Ito ay ibinigay ng libre. Ikaw ay tinataka ng banal na Espiritu sa pagkarinig mo ng ebanghelyo, ng salita ng Diyos. Mula noon, tinatakan ka ng banal na Espiritu bilang palatandaan na ikaw ay kay Kristo. Ikaw ay anak na ng Diyos, ayon po sa ating binasang palatandaan. Ang pang-apat pong kadahilanan ay matatagpuan po, ang Diyos po ay mahabagin. Ano po ang sabi sa Micah chapter 7 verse 19? Siya'y muling nagtataglay ng habag sa atin, kanyang yayapakan ang ating kasamaan, at kaniyang ihahagis ang lahat nilang kasalanan sa kalaliman ng dagat. So, yan po ay isa sa kadahilanan na ang kaligtasan ay magtasayo magpakailanman, sapagkat ang Diyos nga po ay mapagpatawad. Ano po ang sabi? Siya'y muling nagtataglay ng habag sa atin, sa kanyang yayapakan ng ating kasamaan, at kanyang ihahagis ang lahat nilang kasalanan sa kalaliman ng dagat. So, yun po ang isa sa kadahilanan na ang pagkakaroon ng kaligtasan ay magpakailanman. Sa panglima pong bahagi, ang Diyos po ay mapagpatawad. Dahil nga po siya ay mahabagin, kasabay ng kanyang pagiging mahabagin ay ang kanyang pagiging mapagpatawad. Ano po ang sabi sa Jeremiah chapter 31 verse 34? And they shall teach no more every man his neighbor, and every man his brother, saying, and now the Lord for them shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the Lord, for I will forgive their iniquity, and I will remember sin no more. Napakaganda pong salita ng Diyos na ating mapanghawakan.
na siya po ang sabi po diyan ay I will forgive their iniquity and I will remember their sin no more. Yun po ang sabi na hindi na po niya aalalahanin ang ating kasalanan magpakailanman. Yun po yung sa ipanglimang kadahilanan kung bakit ang kaligtasan ay mapapasayo magpakailanman. Sa pang-anim, ang Diyos po ay lumilimot. Yun po ang pang-anim na kadahilanan na ang Diyos ay lumilimot sa mga pagsalansang. At iyan po ay sinabi sa Isaiah chapter 43 verse 25. Ako nga ay siyang papawi ng inyong pagsalansang, alang-alang sa akin, alang-alang na din daw po sa Kanya, at hindi ko na aalalahanin ang inyong mga kasalanan. Yan po ang sabi. Siya po ay lumilimot, dahil siya po ay lumilimot, hindi na niya aalalahanin ang mga pagsalansang na ating nagawa. At yan po ay pinatunayan din sa Hebreo chapter 8:12 at sa Hebreo 10:17 na basahin nyo na lamang po, hindi ko na po isinulat, pero kagaya po ng statement dyan po sa Isaiah chapter 43:25 na kung saan sinabi rin doon na hindi niya aalalahanin na kailanman ang ating mga kasalanan. Ang pangpito pong kadahilanan kung bakit ang kaligtasan ay mananatili sa atin magpakailanman, sapagkat ang Diyos po ay tapat. Ano po ang sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 13? Kung tayo'y hindi tapat, siya ay nananatiling tapat. Hindi mapagkakaila ang kanyang sarili. So kung tayo daw po ay hindi tapat, ang Diyos ay laging tapat. At dahil nga po siya ay tapat, siya po ay hindi nagsisinungaling. Ang pagiging tapat po ay opposite, ay kasing halintulad po ng hindi pagsisinungaling. Dahil siya po ay tapat, hindi siya nagsisinungaling. At dahil siya po ay hindi nagsisinungaling, gagawin po niya ang kanyang sinabi. Ano po ang sabi sa Number chapter 23 verse 19? Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi, na sinabi ba niya at hindi niya gagawin, at sinalita ba niya na hindi niya isasagawa? Ano po sa palagay nyo, kapatid, kaibigan? Pag sinabi po niya, gagawin po niya yon. Ano po ang sabi? Sa John chapter 10, 28-29. At ganito po ang pagkakasulat, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hands. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Sino po ba ang nagsabi? Hindi po ba ang Panginoon ang nagsabi? Binibigyan ko sila ng buhay na buhay na walang hanggan. Ano ang sabi? Hindi sila maaagaw ninuman sa aking kamay. Ang Diyos na po ang nagsabi niyan. At isa pa pong sinabi niya at pinagtibay, ang aking amay mas dakila sa akin. Hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng aking ama. Napakaganda pong assurance ng isang mananampalataya, ang mga pangako na pwede nating panghawakan na ang kaligtasan ay mananatili magpakailanman.
Dahil po sa mga kadahilan ng ating pinag-aralan at binasa na ang Diyos ang nagbigay nito, ito ay ibinigay ng libre. At dahil ibinigay ng libre, kasabay ng pagbibigay nito sa ating mga Kristiyano, kasabay nito nung nakarinig tayo ng Ebanghelyo, ng katotohanan ng Ebanghelyo, kasabay nito'y tinatakan ang mananampalataya ng banal na Espiritu, isang tanda ng pagkakatatak ng pagiging anak ng Diyos. Ano pa po ang sumunod? Ang Diyos po ay tapat. Kung ang tao po ay hindi tapat, ang Diyos po ay nananatiling tapat sa kanyang sinabi. Kung sinabi po niyang walang makakaagaw, tutuparin po niya yon, kasi siya po ay Diyos ng katotohanan at hindi po siya Diyos na sinungaling na kagaya ng tao, na hindi natin pwedeng panghawakan ang anumang sinasabi ng tao dahil ang tao ay pabago-bago ng isip na hindi kagaya ng Diyos. Pag sinabi niya ay mapanghahawakan mo, mapanghahawakan ko. Dahil kaya natin mapanghahawakan dahil siya po ay Diyos ng katotohanan at walang anumang kasinungalingan sa Kanya. Ano nga po ang sabi sa Numbers chapter 23 verse 19? Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Yan po ang sabi ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? Ano po sa palagay nyo? Gagawin po ba niya yung sinabi niya? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Ano po sa palagay nyo? Sinabi ba ng Diyos na walang makakaagaw sa akin, sa aking kamay? Walang makakaagaw ni naman sa akin, walang makakaagaw. I give them eternal life and they shall never perish. Hindi na po mapapahamak. No one will snatch them out of my Father's hand. Of my hands, and my Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Sinabi po niya yan. Ang Diyos po ay, ang katiyakan po natin na mapanghahawakan natin ang sinabi ng Diyos, sapagkat siya po ay tapat, sapagkat siya po ay hindi sinungaling. Kapag sinabi po niya, gagawin niya, mapanghahawakan nating mga tao, dahil siya po mismo ang nagsabi nito na pag salita niya ay gagawin niya. Hindi siya kagaya ng tao na sinungaling. Ang oo ng tao ngayon, bukas ay hindi na. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip. Sinabi niya, gagawin niya. Kaya mga kapatid, kaibigan, kung nagkakaroon man tayo ng alinlangan sa ating kaligtasang ibinigay ng Diyos sa atin, dahil nga po sa ating tinlakay, siya po ang nagbigay, binigay ng libre, binigay sa atin nung tayo makasalanan pa. Ang Diyos ay tapat, hindi nagbabago, mapanghahawakan ng pangako. Atin pong sariwain at laging isipin ang mga tinalakay nating kadahilanan sa gabing ito kung bakit masasabi natin ang kaligtasan mo ay magpakailanman. Salamat kapatid sa maikling oras ng pagsama sa akin sa gabing ito sa pagtalakay ng paksang pinamagatan ko na the certainty of the promises to those who are given eternal life. Pagpalain, ingatan tayo ng Panginoon sa gabing ito sa ating pansamantalang pagtulog at pamamahinga upang bigyang daan kapahingahan ang mga pagod na lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Amen.